ating tagapamagitan si Kristo ng bagong tipan, pagkat kanyang kamatay ay nagdulot ng pagkahirang sa ating sakalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdinig. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapili. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayon naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na iyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ay magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapalan sa kanya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapalan sa kanya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinuko. Nasa isip ng may kapalan sa kanya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapalan sa kanya kailanman. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng pongmahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng ngiti niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak namin inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw na pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na.' Lumampot sila ng bato upang siya batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay Huwebes sa ika-5 linggo ng Kwaresma. At palapit pa rin tayo ng palapit sa pagdiriwang ng ating mga mahal na araw. At sa ating mga pagbasa ngayon ay ipinauunawa sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang simpleng pagbigkas ng mga salita, kundi ito ay nararapat makita sa ating paggawa. At ang pananampalatayang iniaalok sa atin ni Jesus ay isang pananampalatayang tila ba hindi umaakma sa logic ng sangkatauhan. Kalimitan, ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng katwiran at masusing kaisipan. Ito ay tumutukoy lamang sa ating lubos na paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Kahit na ang kahulugan nito ay lubos na pagtalikod sa ating sariling paniniwala at mga kaalwanan sa buhay. Ito ang sinasagisag ni Abraham sa ating unang pagbasa. Kung ating matatandaan, siya ang tinaguri ang ama ng pananampalataya. Dahil higit sa kanyang sariling pananaw, hinayaan niyang masunod ang tanging gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Nang sinabi ng Diyos, "Umalis ka sa iyong bayan at doon ka manirahan bilang isang dayuhan sa lupain ituturo ko sa iyo," sumunod siya. Noong sabihin ng Diyos na siya ay magiging ama ng malaking lahi, bagamat matanda na sila ng kanyang asawa, naniwala at sumunod pa rin siya. At noong naganap na nga ang pangako ng Diyos at nagkaroon na nga sila ng anak na si Isaac, hiniling ng Diyos na ialay ni Abraham ang bata sa kanya. Bagamat tila ba taliwas ito sa katuparan ng pangako ng Diyos para sa kanya, sumunod pa rin si Abraham. At sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang tunay na pananampalataya, nakita niya ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nga po, faith always goes beyond human logic and understanding. Ito ang mayroon si Abraham na wala ang mga Hudyo na kaharap ni Jesus sa ating ebanghelyo. Dahil para sa mga Hudyo ito, mas mahalaga ang human logic at kanilang kaalwanan sa buhay kaysa ang pagtitiwala at paniniwala nila kay Jesus. Sinasabi nilang sila ay sumasampalataya sa Diyos, ngunit ito ay hindi totoo. Ito ang naging hamon sa kanila ni Jesus na makitang ang pagkilos ng Diyos ay hindi kayang arkin ng kaisipan at pangunawa ng tao. May mga pagkakataon na ang tanging hinihingi sa ating mga mananampalataya
ay walang iba kundi ang pagsunod at pagtitiwala dito. Sa ating ebanghelyo ay inari ni Jesus na ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay. Sinabi niya na siya ay naroon na bago pa mamatay, bago pa si Abraham. Na siya ang tanging nakakita at nakakikilala sa Diyos. And all of these are beyond human logic and understanding. Kaya nga, ang hinihingi ni Jesus sa mga Hudyong kaharap niya ay hindi pangunawa, kundi pananampalataya. Naiwanan nila ang kanilang saradong kaisipan at buksan nila ang kanilang puso upang tunay silang makaalam. Ito rin ang paanyaya sa ating lahat ng mananampalataya ngayong nasa kalagitnaan tayo ng pandemya at malapit na rin ang pagtatapos ng ating 40 araw na paghahanda. Ang pagkilos ng Diyos ay maaaring hindi natin maintindihan sa lahat ng pagkakataon. Maaaring ito ay lagpas sa ating pangunawa, ngunit lahat ng ito ay arok ng ating pananampalataya. Para sa isang taong sumasampalataya, ang kamatayan ay hindi na ang katapusan, kundi ang simula ng bagong buhay kasama ang Diyos. Para sa sumasampalataya, ang sakit ay hindi isang parusa, kundi biyaya upang makibahagi sa sakit ni Kristo. Para sa isang sumasampalataya, ang pagsubok ng buhay ay hindi pagkalugmok, kundi pagpapatatag para sa atin. Kaya nga para sa sumasampalataya, ang lahat ng bagay ay maaaring magkaroon ng ibang pagtingin at pananaw. Beyond human logic, beyond human understanding, there is faith. Tayong lahat ay sumasampalataya at ito ay palagi nating ipinapahayag. Nawa, makita ito hindi lamang sa ating salita, higit sa lahat sa ating pamumuhay at paggawa. Pagpalaan po. Dadako tayo sa pag-alay. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandaang loob na ito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandaang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Holy Spirit. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon ang pagkakahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaglabangan at sa buong sambayan ng yaman. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo.
at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga po, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpalang nakalilito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat nito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng buhay. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ang ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago na ating patron at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang namin sumasalangit ka, sanggaling ng ngalan mo, magpasamin ng kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawag namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahipulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako kapagpapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling natin. Ang Diyos Ama'y di nagkait, anak niya'y magpakasakit, kasama dito't kalaki, tanang handog na pag-ibig ng Diyos na nagmalasakit.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsasalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal, upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging makakasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Santiago Apostol. San Santiago Apostol na aming patron, ikaw ay isa sa unang tinawag ng Panginoon at tumugon ka ng sukdulan. Mapalad ka rin sa pagiging una sa mga alagad na magbuhis ng buhay para sa kaharian ng pag-ibig. Marugdog kang tagapagtanggol ng simbahan upang panindigan ang banal na krus at dalhin ang mga mananampalatayang nawawala ng pag-asa tungo sa tagumpay. Lakas ka ng mga Kristiyano at tiyak na takbuhan ng mga tumatawag sa iyo ng may tiwala. Lingapin mo kami ngayon laban sa mga panganib, sa aming paligid at laban sa anumang pag-iinggit. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan at maawain, humirang ang iyong anak na si Jesucristo ng 12 alagad upang ipalaganap ang mabuting balita sa Sansinuko. Pumili ang Mesiyas ng 3 bukod tangi sa kanyang mga alagad, kung saan kabilang si San Santiago Apostol. Nawa sa kanyang pamagitan, mapaging dapat mong aming kamtin ng kalusugan ng katawan at kabanalan tungo sa kalwalhatian ng langit. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan, ipanalangin mo kaming nakikiusap sa iyo. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan, ipanalangin mo kaming nakikiusap sa iyo. O Maria, ikaw na walang bahid ng kasalanan, ipanalangin mo kaming nakikiusap sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming masintahin, pinagpala mo si Santiago Apostol. Hinirang siya ng iyong buktong na anak na maging saksi ng kanyang kalwalhatian sa bundok ng Tabor at sa kanyang hapi sa halamanan ng Getsemani. Ang aming patron ay sagisag ng pakikibaka at tagumpay na namamagitan para sa amin upang kami magkamit ng lakas at kasiyahan sa aming patuloy na pakikibaka sa buhay nito. Mapagtagumpayan naman namin ang hidwaan at naway maging marapat kaming tumanggap ng gantimpalang daan sa mga tapat na lingkod mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dadasalin natin ang orasyon darata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglagay. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghanap ng lunas upang masugpo ang pandemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan, naway hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ang iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming inaatulong ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami.
Sumainyo ang Panginoon At sumayon. at naway pagpalain kayo ng ating dakila at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.